Ang tatlong utos sa Parthenon Temple. Ang sino mang sasaway ay hindi na makakalabas ng buhay. Sa pagsisimula ng kwento ay makikita natin na 40 minutes na palang naglalakad ang grupo simula nang pasukin nila ang ikalawang labusan. At ang gate ay magsasara sa loob lamang ng 1 oras matapos nilang mapatay ang boss, kaya't meron na lamang silang 20 minutos para lumabas. At sa bandang likuran ng grupo ay makikita naman natin itong si Jue at si Jinbu na sabay na naglalakad. Humingi pa nga ng paumanhin itong si Jinbu kay Jue. Inanong naman ang dalaga kung para saan ang paumanhin na kanyang hinihingi. Sumagot naman ang binata na ito'y dahil sa pagboto niya ng yes kaya't napilitan ng lahat na sumama sa loob ng dungeon. Sumagot naman ang dalaga na okay lang ako at wala kang dapat ipag-alala sa akin. Muli ay tinanong siya ng binata kung talagang okay lang ba ito. Dito ay sumagot na ang dalaga ng totoo at makikita natin na nanlilisik na ang mga mata nito. Sabay sinabi kay Jinwoo, sa totoo lang ay hindi talaga ako okay. At pasigaw pang sinabi nito sa binata na nababalo ka na ba? Kani-kanina lang ay nasaksak ka na halos tumama sa iyong puso. At hindi lang yan, baging ang iyong mga kamay at paa. Halos hindi ko na sila magawang pagalingin. May tama ka na rin ba sa iyong utak kung kaya't nagawa mo sumang-ayon sa pagpasok sa dungeon na ito? Wala nang nagawang sabihin ng pinata kundi humingi na lamang ng paumanhin. Habang sa isip niya ay totoo naman nagsasabing malaki talaga ang utang na loob nito kay Jue. Sinabi pa ng dalaga na kung totoong humingi ito ng paumanhin ay bakit hindi niya ito yayain ng kumain sa labas na ikinagulat naman ng binata. Kaya naman tinanong siya ni Jue na kung ayaw ba nitong makasama ang dalaga pumain sa labas. Sumagot naman si Jinwoo na hindi naman sa ganon. Nang bigla na lamang sumigaw ang isa sa kanilang makakasama na narating na nila ang silid ng boss. Sabi pa ng isa sa kanilang makakasama ay hindi pa ito nakakakita ng ganong pinto at ito ay medyo kakaiba. Habang itong si Mr. Kim ay napatanong na lamang kung hindi daw ba delikado ang naturang lugar. Bigla namang nagsalita itong si Mr. Song at tinanong ang mga kasama kung sila daw ba ay babalik ng walang dala-dala matapos magtungo sa naturang dungeon. Tuluyan na nga nitong binuksan ang pinto at nagwikang maaaring tayo ang mga unang hunter na papasok sa dungeon na ito. Sino mang hindi nagnanais na pumasok ay maaari nang umalis, subalit ako'y maiiwan lamang para ituloy ang pagpasok sa lugar. At dahil na rin sa pagtitiwala ng kanyang mga kasama sa pagiging magaling na sirang hunter nitong si Mr. Song, ay nawala na ang pag-aandilaman ng mga ito at sumunod ng pumasok sa kanilang leader. Madali naman nilang nabuksan ang pinto taliwa sa kanilang inaasahan. At sa kanilang pagpasok ay kasabay namang bumukas ang mga ilaw ng dungeon. Marami sa kanilang namanga at napansin na mukhang matagal nang hindi nabibisita ang lugar. Kasabay nito ay naghiwa-hiwalay muna ang grupo upang pagmasdan ang kanilang kapaligiran. Napansin naman nila na medyo kakaiba ang mga rebulto at ang iba pa rito ay may mahawak na instrumento. Masyado silang marami at nakakatakot at para bang laging may nakamasid sa iyo sa lahat ng kilos na iyong ginagawa. Nakita pa nila ang pinakamalaki sa mga rebulto na nakaupo sa gitna. Sabay may nagtanong naman na kung ito raw ba ang boss. May sumagot rin naman dito na maaaring hindi naman sapagkat ito isang malaking rebulto lamang. Habang napansin naman ng ating bidang si Jinwoo na tanging ito lamang ang rebultong may ganong sukat. Matapos namang maglasid ng grupo sa kanilang kapaligiran, ay napansin nilang wala ni isa man ng halimaw ang naroon. Habang naglalakad naman ay may napansin kakaiba itong si Mr. Song sa sahig at napatanong pang, ano ito? Isang magic seal? Habang isa naman sa kanilang mga kasamang napasigaw na, Mr. Song, kailangan niya itong makita. Merong nakasulat dito. Ito pala'y isang runic text na nagsasaad kung ano ang 3 commandments ng Parthenon Temple. Una, worship the Lord. Pangalawa, praise the Lord. At ang pangatlo, prove your faith. Habang binabasa ang 3 commandments ay makikita naman natin itong si Miss Jue na hinihilang gamit nitong ating bida na si Jinwoo sapagkat kanya raw nakitang gumalaw ang mga mata nitong pinakamalaking rebulto. Na agad daw ang sinagot nitong ating binda si Jinwoo na baka nagkakamali ka lang. Nang bigla na lamang naramdaman ng ating bida na nag-iba ang hangin sa kapaligiran at para mang ito'y nakakatakot. Habang binibigkas ni Mr. Song ang mga katagang, ang sino mang sasaway ay hindi na makakalabas ng buhay. At matapos ng bigkasin ng naturang kataga ay bigla na lamang sumarado ang pinto.
na nagresulta naman sa pag-walkout at pagkagalit ng isa sa kasama nilang hunter. Nagsalita pa itong, walang kwenta ang mga sinasabi niyo at isang pagkakamali lamang ang pagpunta ko sa lugar na ito. Habang pabadis ay muli pa itong nagsalita na, ang lahat ng kayamanan sa boss ay inyo na, good luck. Habang nasa pintuan ng lalaki ay may napansing kakaiba itong si Mr. Song. Kaya agad itong sumigaw at binigyan ng babala ang lalaki upang wag nitong hawakan ng pinto. Ngunit kasabay niyan ay makikita natin ang isang bagay na tumama sa saig bago pa tumama sa katawan ng lalaki. Dahilan para maputol ang ulo nito. Ang naturang bagay pala ay isang sandata mula sa isang rebulto na nakatayo at nagbabantay sa pintuan ng dungeon. Gulat na gulat at lahat at napasigaw na lamang sa takot nang malamang ang mga rebulto pala ay kayang gumalaw at hindi nila akalain kailangan nilang labanan ng mga ito. Matapos niyan ay napaisip itong ating bida at tinanong sa sarili kung ano bang rank nitong hunter na namatay. Isa itong D-rank na nangangahulugan lamang na mas malakas ito kaysa sa kanya. Ngunit ito'y namatay sa isang tira lamang. Agad din itong naisip na ang kanilang dungeon na pinasok ay isang D-rank dungeon lamang. Ngunit hindi pa niya nababalitaan na ang isang D-rank dungeon ay maaaring magkaroon ng mga higanteng halimaw. Kaya naman napatanong itong si Mr. Song na kung ang rebultong yun ay gumagalaw, maaaring ang pinakamalaking rebulto ay gumagalaw rin. Dito na napalingon ang ating bidang si Jinwoo sa malaking rebulto at laking gulat ito nang makitang ang mga mata nito ay nakatingin din sa kanila habang ito'y nagdiliwanag. Dito na niya naalala na hindi lamang yan ang unang pagkakataon na muntik na siyang mamatay. Sa kanyang unang raid ay nahiwalay siya sa kanyang grupo at nawala. Naranasan na rin niyang tamaan sa likod ng isang irang monster dahilan para maospitan siya ng ilang linggo. Muntikan na rin siyang mamatay sa gutom matapos matrap sa loob ng isang dungeon. At kahit gaano pa man kababa ang dungeon ay kailangan itong isugal ang kanyang buhay. Ang iba ay pinagpapalit ang kanilang magical cord para sa mas malakas na sandata upang talunin ang mas malakas na halimaw para na rin sa mga kayamanan nito. Ngunit hindi ito magawa ng ating bida sapagkat ang kanyang pera ay nakalaan lamang para sa kanyang inang may sakit. Palagi na lamang siyang walang sandata sapagkat ang pagbili ng mumurahing espada ay magre-resulta lamang sa mabilis na pagkasira nito. Umaasa na lamang ito sa pagkakaroon ng healer sa kanilang grupo. Kaya naman dito siya nagsimulang putyain ng kanyang kapwa hunter. Sinasabi nilang kawawa na raw mga healer ang nakakasama ni Jinwoo sapagkat nadodoble ang mga trabaho nito. Dito rin nila sinumulang tawagin ang ating bida na ang pinakamahinang hunter sa buong mundo. At kahit pa ito isang hunter, ito naman ay isang walang pakinabang na hunter. Ngunit hindi na lamang pinansin ng ating bida ang mga araw kung saan kinukutya siya ng kanyang mga kasama, bagkos na ginawa niya ang kanyang trabaho sa lahat ng kanyang makakaya. Kahit pa ito'y maaaring magresulta sa kanyang kamatayan. At dahil dyan ay parang nauhulaan na ng ating bida kung kailan darating sa kanya ang kapahamakan. Kaya naman kanyang napaggandaan ang mga susunod na mangyayari. Bigla namang bumalik ang eksena kung saan makikita natin ang pinakamalaking rebulto na nagliliwanag ang mga mata. Kaya nga itong ating bida ay sumigaw at nagbigay ng babala sa lahat para dumapa. Matapos niyan ay makikita nga nating nagsagawa na ng kanyang pag-atake itong giganting rebulto. Isang nakakapasong liwanag ang lumabas mula sa mata ng giganting rebulto na para pang laser patungo sa ating mga bida. Makikita nga rin natin sa eksena na muntikan na ang matamaan nitong si Jinwoo at si Jui kung hindi sila nakatapa sa tamang oras. Ang naturang pag-atake naman ay nagdudot sa grupo ng mga hunter ng labis na pagkabigla. Makikita pa nga natin itong si Mr. Buck na kinakamusta ang kalagayan ng kanyang kasama na si Mr. Tim. Habang ang isang kasama nilang babae ay napasigaw na lamang sa takot nang makita ito ng putol na kamay mula sa nasunog na katawan ng kapwa nila hunter. Muli ngang nagsalita itong si Mr. Kim at sinabing kung hindi dahil kay Jinwoo ay maaaring naubos na sila. Habang itong ating bida naman ay makikitang inaalalayan si Miss Jui na nangahiga sa saig at hindi na makatayo dahil sa sobrang takot. Nang bigla namang sumigaw itong si Mr. Song at sinabing huwag kayong tatayo at manatili lamang sa inyong posisyon sapagkat kung tatayo sila ay maaari uling umatake ang higanteng rebulto. Ito na may sinang-ayunan ng lahat. Lumapit rin ito kay Jinwoo para sabihin na hindi kayang i-handle ni Miss Jui ang ganong takot. Kung kaya mga simpleng raid lamang ang kaya nito kahit masabihin pa natin kisa siyang D-rank healer. Ngunit ang raid na ito ay mukhang hindi isang simpleng raid lamang. Sinabi rin ni Mr. Song kay Jinwoo na tanging ang mga taong nakinig lamang sa kanya ang nanatiling buhay. Natakang-taong sinagot naman ang ating bidam. Totoo ba? Kaya naman napatanong itong si Mr. Song na hindi ba't kaya ka sumigaw ay alam mo kung anong mangyayari. Sinagot naman ito ni Jinwoo ng hindi. Naramdaman lamang talaga niya ang panganib kaya ito nagbigay ng babala.
Habang nag-uusap ay nagulat na lamang napasigaw itong si Jinwoo kay Mr. Song nang napansin itong putod na pala ang kamay ng leader ng kanilang grupo. Sinabi naman ni Mr. Song na ayos lang at humingi na lamang ito ng tulong kay Jinwoo para pigilan ang pagdurugo. Tinanong pa ni Mr. Song kay Jinwoo kung ano daw ba sa tingin nito ang rank ng higanteng rebulto. Hindi naman alam ni Jinwoo ang sagot sapagkat B-rank lamang ang pinakamataas na dungeon na napasok nito. Sinabi pa ni Mr. Song na 1 o 2 beses pa lamang niya nasubukang makapasok sa isang B-rank na dungeon. Kaya naman sinisigurado niya na ang kanilang lugar na kinaroroonan ay meron pang mas mataas na level kaysa sa isang B-rank. Ang halimaw na katapat nila ngayon ay hindi maaaring tapatan ng halimaw sa isang B-rank na dungeon. Kaya naman sinabi ni Mr. Song na isa itong A-rank o mas higit na nakakatakot sa itong S-rank na halimaw. Kaya naman naalala ng ating bidang si Jinwoo ang 3 commandments ng Cartinan Temple. At nasabi kay Mr. Song na maaaring ang tinutukoy na Panginoon dito ay ang pinakamalaking rebulto habang nakatitig si Jinwoo sa mga mata nito. Kaya naman wala nang ibang nasabi tang si Mr. Song kundi mukhang oras na lamang ang binibilang bago ang ating kamatayan. At yan nga po nagtatapos ang Chapter 3 at Chapter 4 ng Manhwa series na Solo Leveling. Kaya't mag-follow, like and subscribe na kayo sa ating channel para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Maaari rin kayong mag-iwan ng komento para sa inyong request o di kaya may nais kayong idagdag o itama sa bawat detalye ng ating kwento.